Agad na bumagsak ang Primal Runestone tablet malapit sa ating bida, at kaagad niyang inaktibo ang isang uri ng pormasayon ng ritual, na nagdulot upang ang simbolong Primal Rune na nasa kanyang kamay ay mag-aktibo at magsimulang magningning ng maliwanag. Nang makita ito, labis siyang natuwa dahil hindi niya inaasahan na matatagpuan niya ang tablet ng Primal Rune dito. At pagkaangat niya ng kanyang kamay at pagkaaktibo nito, nagsimulang lumabas sa paligid niya ang mga simbolong nilikha ng Primal Rune, at nagsimulang pumulibot sa kanya ang isang makapangyarihang enerhiya. Pagkatapos, isang sinag ng enerhiya ang umangat ng tuwid patungo sa langit. Ang enerhiyang ito ay napakalakas na binalot nito ang buong kanyan sa kulay pulang enerhiya. Sa paligid din ng ating bida, may nabubuong malakas na pulang aura, at nang maramdaman niya ang napakalaking kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan, sinabi niya ng may pagkagulat at tindi, "Isa pang primal source, ibig sabihin sa susunod na 10 araw, ako ay malalantad mismo sa ilalim ng mga mata ng lahat ng alien races." Pagkatapos, tumatawa sa kagalakan, nagpatuloy siya, "Sa pagkakataong ito, hindi niyo na kailangang hanapin ako. Ako ang unang hahanap sa inyo. Ako naman ang magsasagawa ng masakit." Pagkatapos niyang tapusin ang kanyang gawain doon, kaagad siyang pumunta sa tuktok ng bundok, nagpalit ng damit, at nang hindi nag-aaksaya ng isang segundo, inaktibo ang kanyang mga skeleton wings, lumipad palabas ng kanyan ng buong bilis. Habang sumusulong siya, ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso, at sinabi niya, "Hanapin muna natin ang Dragon Clan. Interesado ako sa mga warlord level puppet ng Dragon Clan. Baka naghahanda na silang maglunsad ng digmaan." Habang patuloy na sumusulong ang ating bida, patuloy na nabubunyag ang kanyang lokasyon, dahil ang pulang liwanag ng Primal Rune ay ganap na nakapalibot sa kanya, at ang liwanag na iyon ay sumasabay sa kanya saan man siya magpunta. Samantala, nakikita natin ang mga Dragon Warriors, ang kanilang napakalaking battle warship ay sumusulong sa rehiyong iyon. Isa sa mga mandirigma, napansin ang pulang liwanag, ay nagulat at sumigaw sa lahat. Isang sinag ng pulang liwanag. Isa itong Primal Rune. May nakakuha ng Primal Rune. Agad pagkatapos nito, inutusan niya ang lahat ng kanyang tropa na umusad ng buong bilis patungo sa direksyon ng sinag ng pulang liwanag. Nang marinig ang utos, ang buong Dragon Battle Fleet, na umaabot sa libo-libo, ay sabay-sabay na sumugod, lahat ay patungo sa lokasyon ng ating bida, sumisigaw habang sumusulong, "Kunin ang Primal Rune." At sa kabilang panig, ang ating bida ay sumusulong ng buong bilis. Halos kalahating araw na siyang naglalakbay, ngunit ang pulang sinag ng enerhiya ng Primal Rune na nakapalibot sa kanya ay nagniningning pa rin ng maliwanag sa buong lugar. Dahil sa nagliliwanag na ilaw na iyon, bawat nilalang, halimaw, at nilalang mula sa malayo ay nakikita ito ng malinaw. Alam ng lahat kung ano ang kinakatawan ng pulang sinag na iyon kaya't lahat sila ay nagmamadaling sumugod patungo sa ating bida ng buong bilis. Nang tumingin sa unahan ng ating bida at makita ang libu-libong battle warships at mga Dragon Warrior na lumalapit, ngumisi siya at sinabi, "Kaya pala, nagdatingan kayong lahat para ihatid ang sarili niyo sa akin." Sa sandaling ito, karamihan sa mga dragons na nakatayo sa harap niya ay mga Dragon Spear Warriors, mga regular ngunit nakakatakot na sundalo. Mahigit sa kalahati sa kanila ay level 70 na. Tumayo sila ng matatag sa harap niya, nakatingin ng may matinding galit. Nang makita ang napakalaking bilang nila, nakaramdam ang ating bida ng pagtaas ng tensyon sa loob niya, at sa isang nag-aalalang tono, bumulong siya, "Hindi bababasa. Daan-daang warships, at bawat isa ay may 100 tao na squad. Ang bilang ng mga puppet ay dapat malapit sa 100,000. Saan nakuha ng Dragon Clan ang napakaraming materyales?" Kasabay ng kanyang sinabi, matatag na tumayo ang ating bida sa harap ng lahat ng mga Dragon Warrior. Sa sandaling nakita nila siya ng malinaw, isa sa mga Dragon Warrior ang agad siyang nakilala at sumigaw ng malakas, "Si Lin Moyoyan." Pagkatapos ay itinuro siya, sumisigaw sa lahat, "Siya ang pumatay sa hindi mabilang na bilang ng ating lahi. Patayin siya." Siya ang inutos ng Dragon King na patayin agad pag nakita at kunin ang Primal Rune. Pagkalabas pa lang ng mga salitang iyon sa kanyang bibig, ang lahat ng Dragon Battleship ay nagsimulang maghanda para sa isang cannon-type attack. Bawat warship sa lugar ay nagsimulang sumipsip ng enerhiya ng kidlat mula sa kanilang paligid, nag-charge upang magpaputok ng sabay-sabay.
Kumikislap ang kalangitan sa nakakabulag na kidlat habang nagtitipon sila ng kapangyarihan. Pinanood ito, ang ekspresyon ng ating bida ay naging malamig at seryoso. Kalmado niyang sinabi, kaya pala, gusto niyong sipsipin ang masaganang elemento ng kidlat mula sa Thunder Canyon na ito upang atakihin ako. Sa palagay ko ay makatwiran iyan. Pagkatapos, isang may kumpiyansang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha habang idinagdag niya, sige, subukan niyo. Sa sandaling iyon, ang pinuno ng Dragon Fleet ay sumigaw ng galit na galit, lahat ng unit, paputukin. Wasakin siya ng mabilis hanggat maaari. Sa sandaling tumunog ang kanyang utos, ang bawat warship ay nagpakawala ng kanilang mga cannon-type attacks ng sabay-sabay. Hindi mabilang na pagsabog ng enerhiya ang bumaril patungo sa ating bida sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ang dami ng mga pag-atake ay pumulibot sa kanya mula sa bawat direksyon, at sa susunod na segundo, lahat ng iyon ay bumangga sa kanya sa isang napakalaking pagsabog. Gayunpaman, pagkatama pa lang ng mga pag-atake, maraming notification ang nagsimulang lumabas sa paligid ng ating bida. Una, Electric Element Immunity. Pagkatapos, mas marami pang notification ang patuloy na lumabas sa bawat pagtama. Tumatanggap ng hindi mabilang na pagtama, tumayo siya sa gitna ng bagyo ng pagkawasak na iyon, nakangiti ng may kumpiyansa. Sa isang mahinang tawa, sinabi niya, sayang, hindi ito gagana sa akin. Nang makita na ang lahat ng kanilang makapangyarihang pag-atake ay walang nagawa, ang mga Dragon Warrior ay tulala. Isa sa kanila ang sumigaw ng hindi makapaniwala, paanong nangyari ito? Sa napakaraming warship na nagpapaputok ng magkasama, kahit isang God-level powerhouse ay hindi maglalakas loob na harapin ito ng direkta, kaya bakit siya ganap na walang pinsala? Pagkatapos, na tila may napagtanto, bumulong siya sa sarili, mayroon ba siyang immunity sa elemento ng kuryente? Pagkatapos ng maikling pagtigil, tumigas ang kanyang mukha, at sumigaw siya ng malakas, kung gayon, lahat ng unit, umatake. Sa sandaling ibigay ang utos, ang lahat ng mga Dragon Warrior ay tumalon mula sa kanilang mga warship, ang kanilang mga katawan ay umaapaw sa enerhiya habang sumugod sila ng tuwid patungo sa ating bida ng buong bilis, lumipat sa close-range physical attacks. Nang makita ang lahat ng mga Dragon Warrior na sumusugod patungo sa kanya ng sabay-sabay, nagsimulang ngumiti ang ating bida. Pagkatapos, tumatawa sa kagalakan, sinabi niya, ngayon, turn nyo na, mga sundalo ko. Pagkasabi pa lang niya nito, ipinatawag niya ang lahat ng kanyang Skeleton Warriors sa larangan ng digmaan. Sa sandaling lumitaw sila, ang League General ay agad na nag-aktibo ng maraming buff sa bawat skeleton na naruroon. Sa harap nila ay nakatayo ang mga Skeleton Warrior, at sa tapat nila, isang hukbo. Ng mga Dragon Warrior, parehong panig sa napakalaking bilang, pinupuno ang buong larangan ng digmaan hanggang sa napapalibutan na lamang ito ng mga sundalo. Tumingin sa paligid ang ating bida at tumawa, sinasabing, sa dami ng puppet sa paligid, mukhang maaari akong mag-level up muli. Pagkatapos, naging seryoso, itinaas niya ang kanyang kamay at inaktibo ang kanyang Strong Soldier ability, sinasabing sa isang malamig at makapangyarihang tono, dahil gusto niyo ng Primal Rune, hahayaan ko kayong maranasan ang kanyang tunay na kapangyarihan. Sa sandaling ginamit niya ang kakayahan, ang lahat ng mga Skeleton Warrior ay napuno ng biglaang pagbagso ng labis na enerhiya. Ang kanilang mga mata ay nagniningning ng matindi, nagiging berserk habang nakatuon sila sa mga kalaban sa harap nila. Kaagad, ilang Skeleton Warrior ang sumugod upang umatake. Ang mga Dragon Warrior sa tapat na panig ay sumulong din ng buong bilis upang salubungin sila ng harapan. Isang Dragon Warrior, sumusugod ng may matinding bilis, halos naabot na ang skeleton. Nang bigla, isang nagniningning na palaso ang bumaril sa hangin at tumama sa noo niya. Sa sandaling tumama ang palaso, siya ay nawalan ng malay. Habang bumabagsak ang kanyang katawan, isa sa mga Skeleton Warrior ang sumugod, hinawakan ang paa ng bumagsak na Dragon Warrior, at inikot ito bago ibinato ng tuwid sa grupo ng mga papalapit na Dragon Warrior. Itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at mahinang tumawa, sinasabing, matagal na rin akong hindi nasisiyahan sa fireworks. Magkaroon tayo ng kaunting pagsabog, hindi ba? Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang kamay at inaktibo ang kanyang skill na Corpse Explosion. Sa mismong sandaling iyon,
ang bangkay ng Dragon Warrior ay lumapag mismo sa gitna ng pormasayo ng mga Dragon Warrior kung saan bigla itong sumabog ng malaki, nagpakawala ng alon ng mapanirang enerhiya na Samiris sa lahat ng nasa paligid nito. Nilapitan ng pagsabog ang hanay ng kalaban, ngunit hindi tumigil doon ang ating bida. Sa ngayon, marami pang Dragon Warrior ang napatay ng mga Skeleton Warrior, kinukuha ang kanilang mga bangkay at ibinabato ang mga ito ng direkta sa mga grupo ng kalaban. Patuloy na pinasabog ng ating bida ang mga bangkay na iyon ng sunod-sunod, lumilikha ng isang chain ng malalakas na pagsabog na Samiris sa hindi mabilang na mga Dragon Warrior at maging sa ilan sa kanilang malalaking battle warships. Ang mga pagsabog ay napakatindi kaya't maraming dragon ships ang nasakop ng mga pagsabog. Ang ilan sa mga Dragon Warrior na nasa loob pa ng mga ship na iyon ay sumisigaw sa pagpanik. Hindi maganda, ay aktibo ang mga kalasag ng mabilis. Agad, inaktibo ng bawat ship ang kanilang mga protective energy shields, nagniningning na may mga patong ng nagliliwanag na enerhiya. Ang mga Dragon Warrior sa loob ng nagniningning na mga harang ay tumangala sa kalangitan sa takot, sumisigaw, kaya ba ng mga kalasag na ito napigilan ito? Ngunit bago sila kumalma, nagsimulang lumabas ang mga bitik sa buong kalasag, maliit sa simula, pagkatapos ay mabilis na kumalat. Nang makita ito, ang mga mandirigma ay nagsimulang magpanik at sumigaw, umatras. Umatras ng mabilis. Protektahan muna ang mga ship. Pagkatapos ng ilang sandali, ang mga energy shield sa mga battleship ay ganap na nagkabasag-basag, at isang dagandong na chain ng mga pagsabog ang sumunod. Ang buong larangan ng digmaan ay nalukob sa kaguluhan, usok, at pagkawasak, habang ang alikabok at mga debris ay pumuno sa himpapawid, at ang minsang ipinagmamalaking Dragon Fleet ay nagsimulang gumuho sa harap ng napakalaking kapangyarihan ng Primal Rune at ng hukbo nitong patay. Dito nagtatapos ang kabanatang ito. Siguraduhing i-rate ang kabanatang ito 1 hanggang 10 sa comment sa ibaba. Magkikita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, mag-ingat at paalam.